Attorney Benjamin Tolosang, legal spokesperson po ng House Prosecution Panel. Attorney, good morning. Magandang umaga ho, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga din ho sa lahat ninyo mga taga-subaybay. Oh, it was a long day yesterday. Inabot po ng 6 na oras yung naging hearing kahapon. Ano pong masasabi ninyo? Medyo sa pansin po ng iba at obserbasyon, may mga parts na dragging eh. Pero kayo po, sa prosecution, overall, happy po ba kayo sa nangyari kahapon? Yes, definitely ho. No? Unang-una, itong witness natin, ang importansya ng testimonya ho nito, linatag niya pagkatapos ho ng patunayan ng first witness, yung authenticity ng video. Itong second witness naman ho, ang testimonya ho niya, sinalaysay niya ano ang investigasyon na ginawa ng NBI paukol sa mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente. Pagkatapos so kinuwento niya, anong investigasyon na yan, anong kanyang mga sinuri, no? So yung mga statements na ginawa ng Vice Presidente, hindi lang ho noong November 23, 2024, pati ho yung mga previous, no? Kung saan sinabi nga niya doon, toxic na ang relationship, gusto niyang pugutan ng ulo ng Presidente hanggang umabot doon sa time na pag-amin na meron na hong kasunduan na patayin ng Presidente, pati ho yung mga sumusunod na hindi binawi itong mga sinabi na ito, no? At ang sinabi niya, pinaliwanag niya, ano ang naging conclusion, no? Na naabot ho nila sa investigasyon nito. At pinaliwanag niya, sinabi nila, nakita nila na nakaka-alarma ito hong mga pagbabanta na ginawa ho ng Vice Presidente, and they found the threat to be real and actual. Ano ho? At dahil dito, nagsampa ho sila ng kaukulang mga kaso with the DOJ. No? Oo. Para sa amin, napaka-importante ho no, nung naging testimonya ng pangalawa ho naming testigo kahapon. Oo, yun po yung ginawa ng prosecution team. Pero yun pong naging pag-cross-examine ng defense team na medyo umikot po dun sa maling petsa, docket numbers and other things, more on documentation. Ano pong reaction niyo po doon? Okay. Well, kailangan ko mag-ingat sa sagot, no? Dahil dun sa sub judice rule, dapat ang impeachment court ho ang magtitimbang sa bigat ho ng testimony ng witness. But ang pwede po naming sabihin dito is mahalaga ho yung naging tanong sa kanya, no? Ni isa sa mga senator judges, no? Kung nagkaroon ba ng epekto itong mga bagay na to sa kanilang conclusion, nagbago ba ang mga statements, no, ang mga threats na ginawa ng Vice Presidente. Sinagot niya na wala, no, hindi ho naapektuhan, hindi na diminish yung seriousness, yung gravity ng mga threats na ginawa, no. At ang tanong ho dito dapat, no, na kailangang pag-aralan at suriin ng ating mga kababayan, no, is napakaliwanag ho, no. Again, pasensya na ho kayo, ba't kailangan kong Opo. Yeah, ulit-ulitin it's na okay. ang ng Vice Presidente mismo ang umamin na meron na siyang kasunduan, no, sa isang mamatay tao na patayin ang Presidente, First Lady, Speaker of the House. At sinabi pa niya, ito ay stressed, no, by Attorney Lotok, na sinabi pa niya, be relentless in doing it. Huwag mo silang tigilan, no, hangga't hindi mo mapatay, no. Ngayon, itong ganitong kaseryosong bagay, pag-amin, ito ba ay maapektuhan nung mga pinakita na merong inconsistency sa date, no? Merong typographical errors, merong inconsistency sa docket number, no? Na lahat naman ito makakasagot ho diyan. Sabi nga ni Attorney Lotto, DOJ, hindi ho sila, no? So, yun ho yung mahalagang katanungan doon, no? Ma-justify ho ba yan, yung ganong klaseng pag-amin dahil sa mga ganitong simpleng bagay na mga discrepancies? Apo. Bago ko tunghayan yung discrepancies na yan, attorney, nung pagsisimula kahapon ng pagsalang ni Attorney Lotok, sa introduction po ng inyo pong abogado, sinabi niya na itong testigong ito, kung tama pakakarinig ko itong testigong ito ang magpapatunay na meron ng kinontrata ang Vice Presidente. Oo, na assassin na siya namang magsasagawa ng kanyang sinasabing umano ay pagpatay sa ating pong Pangulo et al. No? Kung tama ang pagkakarinig ko kasi yun din po ang isa sa mga artikulo na akin nabasa kahapon habang ito po'y ongoing nga po na pagsalang ni Attorney Lotok.
Ang inaasahan ko, may isasabihin si Attorney Lotok na nag-imbestiga sila at natukoy yung taong yun na mismo ang kinontrata o kinausap na po ng Vice Presidente. Yung pala, wala. So pwede bang klaruhin nyo lang po yun? Kasi may mga tao po na nalito doon po sa pahayag po ni Attorney Ligutan eh. Okay, sige ho. Una-una ho, no, sa rules on evidence, no, may tinatawag ho dyan na admission against interest. Ito ay isa sa mga kinukonsidera na napakataas na form of evidence. No? Meaning, pag-amin na ng isang tao na itong bagay na ito ay hindi makakabuti para sa kanya. Hindi makakabuti dahil pwede siyang magkaroon ng mga liabilities, lalo na no, dahil dito sa ganitong klaseng pag-amin. So dito, pinoint out ho, no, ni ni Attorney Lotok, no, na at the time no na nadetena sila, inamin ho na bago pa sila nadetena si Attorney Zulaika Lopez, no, na sinamahan ho ng Vice Presidente. Bago pa nangyari yan, nagkaroon na ng kasunduan ang Vice Presidente sa isang mamatay tao na patayin ang presidente. No? Sinabi ho nga niya, liniwanag niya, inanunsyo lang niya itong at inanunsyo at inamin lang niya itong kasunduan na to nung time ng November 23. Pero bago pa nun, meron na. At sa mga sumusunod na mga interviews, nagkaroon ho siya ng pagkakataon na aminin or bawiin o klaruhin ang kanyang statement, pero hindi ho niya yung binawi. No? She just tried to justify it by saying is revenge from the grave considered as a criminal act. So, under rules on evidence, yan ho ay again admission against interest. Usually sa criminal cases, no, to secure a conviction, dapat may tinatawag ho dyan na yung admission against interest, dapat ipoprove nyo din ho dyan, no? Yung sinasabi na body of the crime, no? Kumbaga, pakita nyo din ho dyan na talagang meron na tao na ganito. Pero sa criminal case lang ho yan nag-a-apply, no? So sa mga civil cases, no, at ito hindi naman din ho criminal case sa impeachment proceedings, malakas na ebidensya na ho yan. Ngayon, sinabi din ho naman ni Attorney Lotok na meron pang ibang investigation na nakondak ang NBI patukol dito. So kaya ho sabi niya, hintayin ho natin yung susunod namin na magiging testigo, no, na mas makakapagpaliwanag tungkol doon sa investigation conducted no, regarding this assassin. So, yun ho ba ang papel ni Director Matibag sa kanya pong pag-testify? Tama ho, no, si Director Matibag, ang magiging testimonya niya, sasalaysay ho niya, no, kung ano ho yung mga ginawang investigasyon ng NBI paukol dito sa assassin na ito, itong kasunduan na ito. Opo, pero pakiklaro lang po, meron pong gusto hong klaruhin niya, sinabi niyo kanina earlier na noong pang-una, before the November 23 online press con, meron nang sinasabi na mga impormasyon si VP Sara na meron siyang kinuha na assassin? Tama, no? Ang pinoint out ho ni Attorney Lotok, nung tinanong siya doon sa live interview ng isa ho doon sa mga members of the press, ano, ang sinabi ho niya, huwag kayong mag-alala, meron na akong nakausap. No? At sinabi na niya, yun na nga ho, no? Sinabi niya, meron na akong nakausap, meron na akong sinabihan, no? Doon na ho sinabi na patayin sila Bongbong Marcos, Lisa Marcos, no, at Romualdez. At sinabi niya, pumayag na siya. So meaning, yun ho yung sinasabi ni Attorney Lotok. Even before that date, meron na hong agreement. Alright, so sir, kahapon po naman, hindi maitatanggi na napatunayan ng prosecution, ng depensa na ang NBI hindi naging thorough o masinsin sa kanilang paghahain ng reklamo ng demanda sa DOJ kasi nga nakalusot sa kanila ang napakaraming mga obvious naman na mga mali, no? Secretary of Justice sa halip na Secretary of Education, mga petsa,
tama ho naman po yun na napatunayan kahapon ng prosecution na naging pabaya dito ang NBI sa kanilang paghahain ng reklamo laban sa Vice Presidente. Okay. Unang-una ho, no, well, whether or not makonsider ho ito na hindi thorough investigation dahil sa mga bagay na to kung naging pabaya ho ang NBI, no? Ang posisyon ho namin dyan, although again, ang impeachment court ang magdedetermine dyan, pero kami, ang posisyon namin dyan, hindi ho ganun yun. No? Una-una, tandaan ho natin, ang investigations conducted by the NBI, hindi lang naman ho isa yan. No? Hundreds of investigation inahawakan yan. No? At normal naman ho, minsan-minsan nagkakaroon ng mga maliit na mga clerical errors, administrative errors. Kaya nga ho, ang importanteng sagot ho dito, naapektuhan ba itong ganitong klaseng mga spelling errors, clerical errors, at yung mga ibang errors ay hindi naman ho sa parte nila. No? Sabi nga ho niya, makakapagpaliwanag dyan, DOJ, about dun sa mga dates, docket numbers. No? Meron bang epekto yan dun sa investigasyon na ginawa nila? Okay. At ultimately, may epekto ba yan dun sa inamin na ng Vice Presidente na kanyang kasunduan sa isang mamamatay tao? Kumbaga po, ito ho ba ay may consequence, no? Ito ho bang mga pinag-uusapan na ito ba'y material doon mismo Tama ho. po? Opo, doon mismo sa pinakabuod ng reklamong ito. Tama ho yun, Manong. Pero ang depensa nagsasabi din na alam nyo, kasi kayo, kapag si Pangulong Marcos ang iniimbestigahan, ang bibilis ninyo. Pero hindi nyo inimbestigahan yung banta naman sa buhay ni VP Sara. At maging itong mga dokumentong ito, may sinasabi kayong sulat sa kanya, wala naman sinasabi dito sa dokumentong ito na ang aming pakay ay imbestigahan yung banta sa buhay ng Vice Presidente. Kayo talaga? Yun po yun eh. Ano po yung tugon nyo doon, attorney? I think nakapagbigay ho ng paglilinaw din dyan no, si Atty. Lotoc. Ang sinabi ho niya, yung hong tinatanong ng presiding officer na si Senator Chis Escudero na wala namang nakalagay dito ano yung topic ng investigation, yun ho yung subpoena. At yung subpoena ay ito ho yung threats na ginawa ni VP Sara versus the President. Ano ho? Pero yung naman hong imbitasyon nila no, kay VP Sara para maimbestiga ng NBI yung sinasabi naman niyang pagbabanta sa kanya, ito ho'y nakalagay lahat sa isang letter at binasa ho'y na Atty. Lotoc, nakalagay naman ho doon ano yung purpose nung pag-aanyaya sa kanya, which is yung na-mention niya na mayroong threats against her life. So, nakasaad naman ho yun doon, anong purpose. Okay, sige. So, sige, go ahead. Yes po. Attorney Benjamin, meron pa po ba, ilan pa po yung total ng witnesses na ihaharap ninyo? At kung meron na lang 11 days for Article 4, tayo po ba'y susobra sa 11 days or dapat sundin na hanggang dun lang po yung pagtalakay dito sa Article 4 ng impeachment? Well, based ho dun sa aming pre-trial brief, no, merong 8 identified witnesses plus 2 reserved witnesses, so 10 ho in total. But tingin namin, no, marami namang mga testigo na aming linista na baka hindi na namin kailangang iupo, no. For example, yung mga ibang testigo na ang purpose nila is prove dapat yung point na authentic yung video, no, dahil maliwanag naman na yan sa putol ngayon, pati ang depensa, inamin na yung bagay na yan. So, pwede na namin hindi upo yung mga witness na yan. So, naniniwala kami na sapat na yung binigay ho sa amin na 11 days, no, maaari ding baka hindi na ho yan maubos. So, hindi naman ho tayo mahuhuli sa schedule. Oo. I don't know kung okay lang pong sagutin nyo to kasi baka maka-apekto sa inyo pong strategy. Kung mapapansin natin, dun sa unang 2 witness po na inyong hinarap, ang pag-cross-examine ng defense, lagi nakatuon doon sa technicalities ng mga documents, process, and all that. Kung sa mga susunod po na witnesses na ihaharap ninyo, sinasabi nyo ngayon na baka meron ng mga hindi, may posibilidad ba na yung mga government agencies ngayon or government staff na nakalista dyan, po pwedeng wag na maisama at doon na kayo sa talagang magpapatunay na yung may grave threat na nagawa po si VP Sara? Napag-uusapan po ba yun sa ngayon?
Possible naman ho, but ang mga nakalist ho kasi namin at witnesses, hindi naman ho sila puro mga public employees. Ano? Meron ho, for example, yung mga members of the media, no? Meron din hong nakalista din na psychiatrist, ano? Pati ho yung and the other witnesses po. No? But regardless kung ano ho sila, public employee or not, ang ginagawa ho namin, bawat pagkatapos namin mag-upo ng witness, nagkakaroon ho kami ng assessment, no, para suriin ano na yung mga importanteng mga bagay na natalakay na ng mga witnesses namin at ano pa yung hindi pa. So, nagkakaroon ho ng adjustment yan. Kapag nakita namin natalakay na itong mga importanteng bagay na to at ito din naman ang magiging laman ng testimonya ng ibang witness, hindi na ho namin yung papatawagin. Para hindi na humaba pa Opo, opo. unnecessarily itong paglilitis na to. Dalawang bagay lang naman tong importante dito po sa heading ng inyong Article 4, di ba? Yung making grave threats and inciting to sedition. So kahapon po, ayan ang testimonya ni Lotok, di ba, attorney? Tama po. Tama ho. Yun lang yung dalawang yun eh. So, kailangan pa bang i-fortify ito? Di ba boundary na kayo dito? Well, naniniwala ho kami na malakas ng ebidensyang napresenta namin. Pero of course, no, gusto ho namin masigurado na we cover all the important bases para Okay. maging maliwanag talaga at walang duda sa issue na to. But kailangan ho namin i-emphasize, naiintindihan ho namin kayo at naiintindihan namin ang mga kababayan natin na gusto nilang mapabilis ito hanggat maaari at opo. sinusubukan ho namin yung gawin. Hindi po, ang punto ko kasi nga dito, kung boundary ka na dito, wala na pong duda nga, di ba? Mismo ho, yung video yon, yung sinasabi, di ba ang pupuntahan naman po kasi nito, para po ma-connect ito sa betrayal of public trust, ano po, ay yung usapin nga nung state of mind ng Vice Presidente. Dito po sa inyo pong, ano ho dito sa inyo pong manifestation, kumbaga yun nga sunod-sunod ito po yung word nga po na ginamit po dito, yung pattern, no? Yung public utterances, conduct, po, yung repeated use of violent language, doon ho naman pupunta ito Hindi po ba sa pag-question ninyo sa state of mind ng Vice Presidente kung siya ba ay nararapat manungkulan bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa kanyang state of mind? Hindi ho ba doon pupunta ito, attorney? Tama naman din ho. Tama ho yan para makita kung Ah, at the end of the day, yan ho Yes. question talaga na kailangan sagutin. Karapat dapat bang manatili ang Vice Presidente sa kanyang napakatas na posisyon despite these actions? Kasi po, kung ikaw si Senator Judge, baka sabihin mo na yung grave threats na yan, sanay na ako dyan. Lagi naman silang ganyan Hindi ba? So, basically po, dito, yung grave threats, nandidiyan na. Opo. Panoorin na lang po natin. And then yung kanya pong sunod-sunod na mga actuation. So, doon ito pupunta. So, as in, hindi pa kayo kontento ngayon dito po sa Kalilong at kay Lotok na meron pa po kayong ilan para po sa grave threat sa sedition na ito bago kayo humantong doon sa mismong main argument, yung state of mind. Yung pong sinasabi na ikaw sumumpa na maglilingkod sa taong bayan ng buong katapatan at buong talino, no? Oo. Pero ngayon, ito nga ang iyong ginagawi. Kailan po iyon, attorney? Well, una kailangan ko lang liwanag na ito hong mga witness na na-present natin, no? Natalakay na din naman ho nila to in a way, no? Yung hong seriousness nito, ano ho ang intention niya, pagbibiro lang ba to, hindi, no? Pag tinignan yung totality ng ebidensya at ng ginawa before and after, na klaro naman. Pero hinihingi lang ho namin sa inyo, sa ating mga kababayan, no? Bigyan ho pang konting pasensya, no? But tutumbukin na ho natin yan, no? Bigyan lang ho kami ng konting oras pa, no? At
para matapos na ho itong presentation of evidence namin with respect to grave threats. Opo. But narinig ho namin kayo na very valid ho yung sinasabi nyo. Sisiguraduhin namin matumbok ho talaga ang issue na yan. Opo, itong Article 4 nga po. Ito ho lang naman Aha. po sinasabi ng mga nakikinig ngayon sa amin ng mga abogado, no? Yung pong kumbaga gusto ho nilang maitanong din po sa inyo, attorney. Ngayon, kailan daw ho yung oral argument doon sa usapin po ng subpoena para sa mga bank officials and the corresponding bank records ng nasasakdal? Bukas ho yan, nakaschedule na gawin, Manted. Okay. Who will represent the prosecution? That's still under consideration, although handa naman ho ang prosecution para dito. Okay. Hindi pa ho natin alam kung sino, no? Sino ang tatayo? Who will defend your side? Wala pa po. I just have to explain ho no, kung bakit yung mga usapin ng sino hawak ng testigo o kung okay. sino mag-arguments, hindi namin nasasabi. No? Kasi ho, no, ayaw lang namin magka-issue. For example, masabi na namin itong prosecutor ang gagawa nito. But for whatever reason, scheduling, whatever, baka hindi ho mangyari. Kailangan ma-substitute. Okay. Baka gawan pa ho ng issue. O bakit Okay. ano nangyari, bakit hindi siya napalitan. So just to be safe, Okay. uh, So mamaya Hindi po na una. si Attorney Zuleika, si Attorney Ligutan pa rin. Well, titignan ho natin unang-una kung magkakaroon pa ho ng sapat na oras no Okay. pagkatapos ho ng testimonya Okay. ng ating second witness kung mapapatawag pa ho siya ng impeachment court. Sige. Alright. So, Attorney, salamat na marami. Ito po yung napakagandang talakayan para maunawaan din po ng taong bayan kung bakit po din kayo sa prosecution napaka thorough, no? Napaka masinsin sa inyo pong paghaharap ng inyong mga testigo para po inunti-unti na mapunta ho kayo doon mismo po sa inyo pong prayer nga para po sa conviction ng nasasakdal. Salamat po, Attorney. Maraming salamat din ho at magandang umaga ulit sa inyo. Thank you, Attorney Benjamin Tolosa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.